Nagamit na ba ang stem cells to treat diseases? Yes. No? Direct question, direct answer. Doctors have performed stem cell transplants, no? Like bone marrow. Alam na natin yan, ang mga transplant na yan. For example, ang stem cells natin, di ba sabi ko, ang stem cells nasa katawan natin at age 35, kalahati na lang, at age 60, halos ubos ng ating stem cells. So basically, nadadamage din ang stem cells natin, no? But when you undergo chemotherapy, okay, ano ba yung chemotherapy na yan, Doc? Di namin naintindihan yan. Okay, sinabi ko kanina na pag tinanggal yung tumor mo sa iyong bituka, abay, doon lang yun sa bituka na alis. Paano yung kumalat? Nag-spread out. Dumaan, Dok, sa dugo, sabi mo kanina. Kaya kumalat, okay. So therefore, paano mo maaabot yung mga cancer cells na yun na kumalat sa dugo? Well, yan ang chemotherapy. Chemotherapy are anti-cancer drugs na ipapasok sa ugat. That means sa dugo, para umikot sa buong katawan mo. Para habulin yung mga cancer cells na yan na umiikot. Chemotherapy. So, ang chemotherapy, nadadamage din ang stem cells natin. Ang chemotherapy is very toxic. Akala ng iba kasi chemotherapy, ay naku, sa cancer lang yun. Hindi. Pati ang normal cells nadadali rin, napapatay. Kaya nanghihina ang mga pasyente. Nakita nyo, nag-chemotherapy yan. Kaya nanghihina, walang gana kumain, etc. So, hindi lang pala cancer ang pinupuksa, ang pinapatay ng chemotherapy. Pati rin pala ang normal cells. But, if your immune system, ayan na naman tayo sa Elixir Placenta naman, malakas, kaunting stem cells lang ang napapatay. Kaunting hina lang ang mangyayari sa'yo. Balik ka ulit kasi malakas ang immune system mo. You see? Para kailangan ikikimo ulit. O sige, kasi malakas ang immune system niya, kaya bumalik ulit sa normal eh. Pero mahina ang immune system, hindi kasi ng Elixir Placenta eh. Aba, hindi tayo pwede mag-chemotherapy niyan. Kasi pag chemotherapy, mahina na nga, nanghihina, hihina pa lalo, mapapabilis siya. So, oncologist, yung mga cancer specialist will tell you, ay, hindi pwede mag-chemo ho, mahina po ang pasyente. Hindi, ma'am, mamamatay. Pag chemotherapy siya, mapapabilis lalo. You see, this is the irony of it. Now, ito yung sinasabi natin kanina na it serves as a donor immune system to fight cancers, no? Leukemia, this is already, I would say, a proven, accepted fact na ang leukemia, lymphoma, ilang beses ko na ito sinasabi sa inyo, that these are already diseases na can be treated with stem cells, no? Leukemia, lymphoma, multiple myeloma, okay, mga cancer yan na tinitreat ng ating stem cells, no? The stem cell therapy treatment sa ating the procedures that restore blood-forming stem cells sa mga pasyente are destroyed, as I was mentioning this, no? Pagka nag-chemotherapy, namamatay din ang mga stem cells. Pagka nag-radiation therapy, ano naman, Doc, yung radiation therapy? Ang radiation therapy, iyon yung cobalt therapy na tinatawag, no? Yung focus, for example, inalisan mo ng tumor sa breast, no? Yung kalat, hindi mo naman mapupuksa ang mga cells na maliliit na yan na naiwan doon. Ika ngayon, latak. So anong gagawin mo? Kung i-chemotherapy mo buong katawan na magsasuffer, ang problema dyan lang sa spot na yan eh. You see? Anong gagawin natin? This is radiation therapy. Iko-cobalt yung area na yan. Sa rectal cancer, no? Sa puwet, no? Yung area na yan, hindi naman pwede yung buong katawan mo mag-suffer because of a particular area lang ang may tama. Iko-cobalt mo yung area na yon. Papatayin, no? Cobalt therapy are specific areas that will be treated for cancer problems, no?